ba naman ang matutuwa 100% na nagbigay siya ng karangalan sa bansa, pero tinanggalan niya rin ng karangalan ang kanyang kapamilya, ang kanyang mga magulang, ang kanyang pinagmulan, at ipinagpalit niya ang kailan lang niya nakilalang tao. Alam niyo, hindi ko alam kung halos lahat na ay nagagalit o naiinis dito kay, kung tawagin nila ay Goldie, kasi nga sa hair niyang gold. Kasi nga, di ba, bilang kasintahan o girlfriend ni Yulo, kasi alam naman nating nabubulagan si Kaloy, di ba? Kasi siguro na-first love siya. And hindi na niya ma-assess kung ano yung tama at mali sa kanyang damdamin, sa kanyang mga ginagawa. Although sabihin na natin na nagkamali yung nanay niya dahil nag-post sa social media out of impulse na kasi sobra yung tampo niya, sama ng loob sa anak niya. In essence, gusto niyang ipakita na masaya sana siya pero hindi kumpleto dahil sa mga pangyayaring hindi natin lubusang alam kung ano talaga at paano nagsimula. Pero, di ba, alam naman natin na kumakalat sa social media na nagkamali man ang nanay niya, hindi sapat para ganunin. Alam niyo yun, siya yung nanay niya eh. Hindi pwede yung sinasabing respect begets respect. Kasi, applicable lang yan sa ibang tao eh. But when it comes to parents and kids relationship, nasa taas ang magulang. Hindi pwedeng pag hindi nirespeto o nagkamala yung anak at nagalit yung nanay, hindi pwedeng gumanon ang anak. Laging nasa baba ang anak. Kasi kailanman hindi pwedeng pumantay ang anak sa magulang. Lalo pa sa ina na nag-aruga sa kanya. Sa ina na nagmahal sa kanya, sa ina na nagluwal sa kanya. Alam lahat ng mga nanay ang sakripisyo para sa mga anak. Diba? Hindi ganun kadali. Tiniruan mo lahat. Pinalakas mo, binigyan mo ng kapasidad. I mean, hinintay mo na masanay siya at matuto, kumbaga, magkaroon ng pakpak. Tinuruan mo lahat. Mula sa hindi siya marunong magsalita, hindi siya makakain mag-isa, hanggang sa pag-aaral niya. Napakasakit po talaga. Ako bilang ina, hindi ko maubos isipin, hindi ko lubos maisip na kayang gawin ng isang anak yun sa isang ina na lubusang nagmamahal sa kanya. Kasi tandaan po natin na ang isang ina, hindi basta-basta magagalit sa isang anak kung simple lang ang pagkakamali. Pero kung ang isang anak ay lantarang sinusuway, binabastos ang isang magulang, saka lang nagagalit ang magulang. Kasi mga pagkakamali, minsan kapalpakan. Normal yan eh. Nangyayari kasi sino ba naman ang perfect? Ang perfecto, di ba? Sino ba naman hindi nagkakamali? Sino ang hindi napapalpak? Lahat tayo nagdadaan sa ganun. Pero wag na, naiinis talaga ako dun sa sinasabing mga, ano mo yung mga feeling woke, yung feeling sila yung nakakaalam, yung feeling na sila yung may karapatan. Sila yung mga commentors na galit, di ba? Sila yung mga nagyayayaw sa social media, yung galit dun sa nanay. Kasi alam natin, 98% alam ko na yung mga nagyayayaw na yan at galit na galit dun sa nanay, sila mismo ay may mga hindi magandang karanasan sa kanilang mga magulang. At yung mga karanasan ng hindi maganda sa kanilang mga magulang o sa kanilang nanay, ang galit nila ay ibinubuhos doon sa nakita nilang available na mag-receive ng galit nila. Diba? So, wala namang kinalaman yung nanay ni Yulo sa inyo. Sa mga feeling woke. Quote-unquote, woke. Diba? Wala naman siyang ginawang masama sa inyo. Pero kung magalit kayo, kulang na lang. Katayin nyo, patayin nyo. You don't have any right, diba? Hindi naman ninyo alam kung ano talaga ang nangyari sa kanila. Nevertheless,
Maling-mali yung anak na baliwalain, pahiyain. Kahit pa nagkamali yung ina, na unang post sa social media. Pero dapat ang isang anak na nakakaunawa, nagmamahal at nagre-respeto, hindi niya papatulan o papahiyain, lalong-lalo na sa buong mundo.